Okay, pag-usapan naman natin saan maganda maglagay ng kulungan kung mag-i-start ka ng manukan, 'no. Ngayon sa lupa namin, sa case namin, itong papakita ko sa inyo. Yan, merong part dito na hindi shaded. Ayan, itong part na yan. Ngayon, yung hindi shaded na yan, ang nakalagay diyan, mga gulay. Kasi ang kailangan ng gulay, syempre, sikat ng araw. Ngayon, dito naman sa part na to, nakikita nyo, ang daming puno, may gemelina, ang daming klase ng puno. Andyan yung manukan. Bakit? Kasi yung manok, ayaw ng sobrang init. Kaya natin dito nilagay yung manok. Kaya halos lahat ng mga manok natin dito, meron silang access sa shade, sa lilim, no? Kagaya dito, may ito, malilim sila dito kasi ayun yung puno. And then ito namang mga kulungan natin dito na mga naka cage type, ayan, mga yan. Ito access nila sa shade nila. Ayan. Sa dito naman, meron din silang shade. Meron din silang sikat ng araw. So choice nila kung gusto nilang magpa-araw or gusto nilang pumunta sa ano, sa malamig na area, 'di ba? So ganun, kasi pagka sobrang init naman, stress yung manok. So pwedeng mamatay, ma-heat stroke, tapos mababang productivity. Kaya kung merong mga puno sa inyong ganto, magmamanukan kayo. Huwag niyo i-sacrifice yung puno para lang maglagay ng kulungan, kasi napaka-importante nung shade nung mga puno na yan, saka sila yung nagbibigay ng magandang oxygen, 'di ba? Para dun sa mga manok mo. So magbibigay na nga sila ng lamig, ng oxygen. Ayun, oh. Kaya magiging maganda yung paglaki ng mga manok mo at magiging maayos, no? Hindi ka na masyadong maglalagay ng mga kung ano-anong mga fruit trees para sa shaded part, di ka na sobrang magbububong.